alam niyo kung magkano? Wala pong hiningan sa nanay ko. Pero Hindi siya nag-text. nakita nyo ba sa listahan, may singit din po ang nanay ninyo? Wala. Lahat po meron. Lahat meron. meron kasama si nanay. Iba-iba. Ayun, nako mga kababayan, binuking po nitong si Congressman Leonardo Ligarda Libiste yung kanyang nanay na Senator Loren Ligarda, mga bayan, na meron daw hong singit, mga kababayan. So, pakinggan po natin kung ano po yung paliwanag dito nitong si Congressman Libiste kung bakit merong singit, nagkaroon ng singit doon po sa budget itong si Senator Loren Ligarda na kanyang ina. Ito po, panoorin po ninyo yung panayam kay Congressman Libiste. Nasa linya na natin si Representative Leandro Ligarda Libiste. Congressman Libiste, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga Magandang po. umaga po. Hi, Kong. Opo. Good morning. Pwede nyo bang ikwento sa amin yung sirkumstansya sa likod Yes. ng pagtanggap ninyo, pagbigay ni Cabral sa inyo nitong tinatawag na Cabral Files? Ano ba ang naging sirkumstansya? Bakit sa inyo ibinigay at kayo piniling pagbigyan nitong mga papeles na ito? Magandang po. September 4 po, pupunta ako sa opisina ni Yusek Cabral with a meeting set through Director Alex Pote. Okay. And si Secretary Vince po ay tumawag kay Yusek Cabral na i-authorize na ibigay sa akin yung mga files na ito. Kaya ako po ay nagpapasalamat kay Secretary Vince na dahil sa kanya, meron tayong ganitong kopya. Ang background ay mula nung May, humihingi ako ng impormasyon tungkol sa budget ng bawat congressional district. Dahil bilang bagong congressman, iniisip ko bakit iba-iba ang mga budget ng mga distrito. At si Yusek Cabral ang makakapaliwanag dahil siya yung gumagawa ng budget ng buong bansa. Kaya nag-meet ako nung una, June 11 sa opisina niya at nakita niya sa akin formula siya kung paano niya ginagawa yung mga budget. Tapos may follow-up letter ako nung August 11 din. Tapos finally, nung pumasok si Secretary Vince Dizon, ibinigay niya sa akin yung files niya September 4. Gaano kakapal ito, Congressman Libiste? At ano po ang nilalaman ng Cabral Files? Ito ay listahan ng lahat ng mga project sa DPWH budget at para sa bawat isang proyekto, may nakalagay na proponent at saka iba pang mga notes. At actually, napakakapal ito kasi ito ay file hindi siya hard copy. At maganda sana kung ang DPWH ang maglabas nito para pwede din sila ang magpaliwanag kasi sa napakadaming datos dito, mas maganda kung may paliwanag din para sa datos na ito. Actually, mas maganda nga yan, Weng, ang DPWH ang maglabas kasi kung kayo maglalabas, baka questionin, wala nang mag-authenticate nito. Namatay na yung taong pinanggalingan ng mga papeles at kung ilalabas niyo, baka ma-question pa ho. Siguro mas maganda nga kung ang DPWH mismo maglalabas itong mga papeles na ito, Congressman. Tamang-tama po at maganda din dahil maraming mga nakapangalan din dito na siyempre lahat sila magreklamo pag lumabas na ito. Pero kung si DPWH ang maglabas, si DPWH lang yung paliwanag. Congressman, ang listahan na ito ay, sabi niyo, lahat ng projects. Ibig sabihin, kasama dito ang questionable insertions at legal insertions. Opo. Ang listahang ito ay ipinakita ko sa ICI noong November 18 na 19 at Ombudsman noong November 26. At sinabi nila, una, ito ang unang beses na ito, pero ito ay talagang makakatulong sa kanilang investigasyon kasi meron silang listahan ng mga ghost projects na hindi nila alam sino yung proponent na nagpapondo. At dahil sa listahan ito, nakita nila sino yung proponent. Kaya siguro puro contractor ang kinakasuhan kasi pa tayong paper trail kung sino yung politiko na nasa likod ng bawat proyekto. So dito matutuntun kung sino ang mga mambabatas talaga na nasa likod ng mga questionable and illegal insertions. Tapos, kung halimbawa, sabihin na natin na legal ang insertion, pero ang problema, hindi na ipatupad ang project at yun ang sinasabi natin, ghost or substandard project, mas madali para sa gobyerno na mag-file ng kaso, Congressman. Ito ay
makakatulong sa investigasyon pero baka kailangan ng iba pang evidence para ma-connect ang proponent sa contractor. Pero yung isang nakita ko dito, meron mga proponent na sila mismo ay contractor. Oh. Kaya at least in that, pwedeng palink na hindi pala coincidence na yung nakaupong politiko ay nanalo ng kontrata kasi ayon sa listahan ni Cabral, yung politikong yun nga, yung nagpapondo ng proyektong yun. Okay. Gano'n po karami mga congressman na nandun na kontratista? Yun ang gusto kong matanong Oo. ulit. Tama yung tanong ni Weng, no? Ilan ang nakita niyo po mga kasamaan niyo po doon na nagsingit at Silang kontratista sila ang din. kontratista rin? Well, halos lahat naman po ng congressman at senator ay may alokasyon at nakalista ang kanilang insertion ayon sa kanilang alokasyon sa budget na ito. At kung sino po ang naiisip niyong mga congressman na kumukontrata sa DPWH, marahil na narito rin po sila sa kanilang sa listahan. Ang example na nabanggit ko noon, si Congressman Edwin Garjola ay may 6 na proyekto sa aking distrito at lahat ng mga proyekto niya ay naka-indicate sa listahan ito in such a way na mukhang nung ginagawa ang budget pa lang, naka-assign na sa kanya ang 6 na proyekto na yun. Yung pong sinasabi dati ni Mayor Magalong at sinabi din ni Senator Lacson, 67 kontratista. Nakita niyo yung sa listahan, Congressman? Halos lahat po ng mga congressman at senators ay nasa listahan ito. Kaya hindi po question kung nandito sila. Siguro yung pwedeng i-research is kung anong meron sila dito, sila ba ay may kaugnayan sa kumpanya na gumagawa ng proyekto. And kung sakali po, sapat na ba ito na magiging basis para magsampa ng kaso, Congressman? Naniniwala kayo na ito pwede na maging basihan o kailangan pa ng dagdag na mga dokumento at paper trail? Ika nga. I think yung testimonya ng ibang mga opisyal ng DPWH ay makakatulong. At ang isang magandang gawin din ngayon ay protektahan ng DPWH lahat ng mga staff sa opisina ni Yusek Cabral. Okay. Naipahatid niyo na ba kay Secretary Vince ang inyo pong posisyon na dapat ang DPWH ang maglabas nito pong listahan na ito? Ano po ang kanya naging tugon kung kayo po ay nag-ausap na? Opo, noong September 4 pa napag-usapan namin ito kasi siya nga yung nag-authorize kay Yusek Cabral na ibigay ito sa akin. At may mga nagtatanong nga sa social media bakit sa lahat ng tao si Leandro ang may listahan ito. Kasi nung nandun ako sa opisina ni Yusek Cabral, tinawagan ni Yusek Cabral si Secretary Vince at sinabi ni Secretary Vince, in the interest of transparency, ibigay mo na lang kay Leandro lahat ng mga files na meron ka. At sinabi ko naman, salamat Sec Vince, sana pwede nating maisa publiko din natin ito. At ang understanding ko after that meeting is isa sa publiko ito ng DPWH. Pero I guess marami din pong mga ibang konsiderasyon kasi napakadaming mga pangalan ang nasa listahan ito. Pero I was assuming na at the very least ang ICI at Ombudsman ay bibigyan ng listahan ito. Kaya binigay ko din po ang listahan ito nung nag-meeting kami ng ICI at Ombudsman. Congressman, hindi mo ba hiningi yung imprimatur, yung approval din ni Secretary Vince Dizon para maisiwalat nyo rin ang nilalaman ng Cabral files? I think sa ICI at Ombudsman okay naman. Kasi sinabi na po ni PBBM na lahat ng mga dokumento ng gobyerno ay bibigay access sa ICI at Ombudsman. Pero para isa publiko ito, ang belief ko is mas appropriate na ang DPWH ang magbigay ng pahayag. At ang isang dahilan din dyan ay maraming ayaw na lumabas ito at ako yung sisisihin nila pag lumabas ito. Go ahead, Joe. Siguro matanong lang natin, kung lahat po ng senador At lahat po ng congressman ay nasa listahan at sinasabing nagsingit o nagkaroon po ng insertion, all of them are suspect, Congressman. I think you have to understand, parang normal talaga ito na ang congressman at senator ay may alokasyon sa budget. At noon lang, baka akala natin informal, pero
now that there's a documentary evidence, pwede ngang investigahan ng connection ng bawat contractor na gumagawa ng project sa internally named proponent. Pero ang dadagdagan ko po, hindi kasi nakakasulat na siguro sa inyong listeners na congressman at senator may insertion. Pero kami din po ditong mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, bukod sa DPWH na may insertion, may mga secretary at undersecretary kahit walang kinalaman sa DPWH, meron din flood control project. Ba, matindi. Can you give us names? Pahingi po ng pangalan, Congressman. Opo, kaya ako po gusto ang DPWH ang maglabas kasi baka kung anong mangyari pag papakalanan natin sila at kung masisi kung may maapektuhan. Pero isang takeaway from this also is kailangan natin talagang i-reforma ang sistema dahil yung pagbibigay ng flood control insertion naging siyang parang compensation eh. Parang kung nasa gobyerno ka, meron kang ganitong pribilehiyo na hindi naman tama kasi hindi naman dapat pagkakitaan ng mga insertion. Okay. Yung sinasabi niyo po na halos lahat ng mga congressman at senators, yan yung mga nakaupo noong 19th Congress. Tama po, Congressman. Pero pati sa 2026 budget po, ang bawat isa sa amin sa Kongreso ay binigyan nilang pagkakataon na mag-sumite ng mga listahan sa DPWH. At kung pwede ko pong ibahagi, yung 150 million pesos na isumite ng bawat kongresista ay sinasama naman sa DPWH budget. Pero hindi lang natin alam ano yung 150 million na sinasabit bawat congressman maliban sa yung internal files ng DPWH na nakalagay nito. Kasi ang opisyal na sagot ng DPWH, wala naman pong submission ang congressman. Pero alam po ng lahat ng congressman na meron. Okay. Linawin ko yan, Congressman. Sabi niyo 150 million per congressman ang allocation sa ilalim ng 2026 budget. Tama po? Yun po ang minimum ng bawat isa. Pero Minimum. may mga iba na daan-daan milyon o bilyon at ang 150 yung standard bawat congressman pati party list representative ay may 150. Ang senador po, magkano? Yung senador parang hindi kasing standard. Kaya yung lumabas nga si Tito Sen ay inoffer ni Yusek Cabral ng 500 million after the election. At hindi ko po alam kasi hindi naman ni Yusek Cabral hininga ng aking ina. Okay, ito Sa lang. nanay niyo, alam niyo kung magkano? Wala pong hiningan sa nanay ko. Pero Hindi siya na-text. nakita nyo ba sa listahan, may singid din po ang nanay ninyo o wala? Lahat po meron. Lahat meron. meron, kasama si nanay. Oh, iba-iba lang ang halaga sa senador. Opo, pero tinanong ko ang nanay ko, sabi niya, hindi naman niya kinausap si Yusek Cabral tungkol sa project. Kaya hindi niya alam paano nakapasok ito sa listahan. Kaya maganda din na isa publiko ng DPWH Oo. ito para din malinawan na, uy, hindi pala ako yung nagpasok nun, baka ginamit lang ang pangalan. At Yes. least yun po yung pagkakataon na maipaliwanag bawat isa ang kanilang named insertion. Tanungin ko lang kung anong coverage po nung Cabral Cabral Files? Anong taon? Anong taon? Anong mga taon to? Iba-iba po ang mga level of detail na meron po ako. Yung pinakamaraming detalye ay nasa 2025 pero meron din po akong mga ibang datos mula sa ibang mga taon. At mukhang ito po ay ginagawa talaga ni Yusek Cabral taon-taon. Kasi meron din siyang breakdown ng DPWH initiated and Congress initiated insertion. May sinasabi po kayo kanina na may formula si Yusek Cabral doon sa pag-allocate, hindi po ba? Ano po yung formula na sinusunod niya? Actually, binigay din niya ako ng write-up ng kanyang BBM based baseline balance managed parametric formula. At tinatanong ko po sa kanya paano ang equation sa BBM formula niya at hindi niya sinasagot ng diretso. Instead, nagbibigay siya noon ng mga examples like land area, population, poverty incidence, and disaster vulnerability. Pero hindi naman yun po yung nasusundan sa actual na mga numero kasi may mga maliliit na probinsya na may mas malaking budget kaysa sa iilang mga malalaking mga probinsya. At ang alam naman nating lahat ay may
palakasan Mm-mm. para sa allocation ng budget. Pero ang isa din na lalabas pag makita natin yung mga budgetary allocations ay minsan yung mga lugar na konting tao pero halimbawa maraming mga bundok Mm-mm. ang bibigyan ng malaking budget at puro slope protection po ang mga projects sa mga probinsyang yun. Dahil ba mas madali yun na doktorin, i-ghost, or gawing substandard project, Congressman? Opo, baka hindi na-appreciate ng taong bayan na ang NCR ay may napakaliit na share ng budget. Baka 12% sila ng population pero 2% lang ng DPWH budget. Ang Region 3 hanggang Region 4 ay parang 60% ng mga taxes sa bansa pero 25% lang ng DPWH budget. Kaya kung saan konti ang tao, mas malaki ang budget sa DPWH. Nasang rehiyon ang pinakamalaking alokasyon, Congressman? Sa 2025, malaki sa Caraga. Mhm. Sa 2026, malaki sa Caraga. Kaya meron natin akong datos sa 2026 budget na si Yusek Cabral din ang gumawa. Sa 2025 naman, malaki sa Mimaropa. At palaging malaki ang Cordillera. Bakit po kaya? Hindi ba napapansin? Kaya doon dinadala. Mas madaling tago doon. Yan po ay isa. Pero I'm sorry to say this, pero pwede din na pag-aralan na may correlation kung saan maraming contractor, malaki din ang budget. Kanina po may nabanggit kayo na mga nasa ehekutibo, miyembro ng gabinete na walang koneksyon sa paggawaing bayan ang kanilang trabaho pero merong insertion na pondo sa DPWH. Gaano po kalaki na pondo ang pinag-uusapan natin na inserted budget ng mga taga-ehekutibo, Congressman? Tens of billions. Tens of billions, hindi naman hundreds of billions, hanggang tens of billions. Malaking bagay yon, Congressman. Kasi iba-iba po yung mga pangalan. Kaya ang total insertions, for example, sa DPWH budget ng 2025 ay 721 billion. Ang allocables ng district congressman ay 401 billion. Kaya ibig sabihin po, meron 320 billion na tinatawagang outside Anong outside allocable? Sa 320 billion na yan, yung ibig sabihin, hindi ang district congressman ang nagpapapondo. At kasama din dyan yung senators, if I can share, mga nasa 21 billion ang senators sa 721 billion. Tapos, meron isang listahan na Senti 2025 na 100B. Sa 100B na yan, may 20B na Senti 20 na lahat na award sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Edwin Garjola. Kaya ko po nalaman na parang may mga arrangements pala bago ang bidding kasi nasa 2024 list pa lang ang mga proyekto na sa 2025 na pupunta sa mga kumpanyang may kaugnayan siya. At meron din mga Leadership 1 at Leadership 2 na nabanggit po ninyo na I think mga over 20 billion din ang pangalan sa leadership sa listahang ito. Pero yun yung breakdown po. Sa 7 may 401 pang district congressman tapos may 320 na para sa iba. Ano